Ang alamat ng tsismosa. Kathang-isip ni Albert L. Pincalen. Noong unang panahon, may isang payapang pamayanan na malapit sa ilog. Kilala ito bilang Baryo Kamurayaw. Lahat ng tao ay magkakaibigan, magkakasundo at may magandang ugnayan. Nagbibigayan at nagtutulungan ang bawat pamilya. Ipinapamalas nila ang mabubuting kaugalian na tunay ngang nararapat pamarisan. Sa Baryo Kamurayaw ay may dalawang magkaibigan, sina Rayhak at Kanaway. Bata pa lamang sila ay magkaibigan na sila sapagkat magkatabi lamang ang kanilang tirahan. Hanggang sa sila ay magdalaga. Likas na masayahin si Rayhak. Palagi mo masisilayan ang kanyang matatamis na ngiti na bumabagay lamang sa ilong, niyang tila perpektong nililok ni Machete. Ang kanyang mga mata tila buhay na mata ng Berhing Maria. May mga pilik matang bumagay sa taglay niyang ganda. Si Kanaway naman ay taglay rin ang kariktan. Makinis ang kanyang kutis, mapupungay ang kanyang mga mata, at may mga beloy na gumuguhit sa pisngi tuwing siya ang akmang ngingiti. Isang araw, niyaya ni Kanaway si Rayhak na magtungo sa ilog upang maglaba at maligo. "Rayhak, samahan mo naman ako sa ilog kung hindi ka abala sa mga gawaing bahay," pakiusap ni Kanaway. "Ano ba nang aking gagawin roon, Kanaway? Mainam sana kung may mga labahing damit rin kami," tugon ni Rayhak. "Magmamasid ka lang sa paligid at lilibangin mo ako ng kaunti," sambit ni Kanaway. "Baka makagalitan ako ng aking ina sakaling dumating sila mula sa bukid at kung wala ako dito sa bahay," tugon ni Rayhak. "Naligo ka na ba, Rayhak?" tanong ni Kanaway. "Sige na nga, Kanaway, sasamahan at tutulungan na kita para mapadali ang iyong paglalaba. At nang makaligo na rin ako sa ilog," sagot naman ni Rayhak. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa ilog. Mabilis silang natapos sa paglalaba at saka sila naligo. Sa hindi kalayuan ay may dumarating na bangka na wangis ng karakoa. Ito ang unang pagkakataon na may napadpad na ganong uri ng bangka sa Kamurayaw. Mabilis na umahon ang magkaibigan at tumakbo malapit sa puno ng kalumpit. Pinagmasdan nila ang pagdaong at pagsampa sa pampang ng mga lulan nito. Wala na silang sinayang na oras at mabilis na umuwi sa kanilang tahanan, na may kalahating kilometro ang layo mula sa pangpang ng ilog. Hindi nila ikinwento sa kanilang magulang ang kanilang nakita, pinili nilang manahimik. Makalipas ang 2 oras ay tumuloy na nga sa loob ng baryo ang mga lulan ng bangka. Sinalubong sila ng kapitang ng baryo. May ibinigay na maliit na baol sa kapitan ang pinuno ng mga panauhin. Marahil ay handog nila ito. "Ako si Ultawo, mula ako sa kabilang pulo. Naparito ako bilang bahagi ng aking pagtuklas sa iba pang pamayanan dito sa Ayariraya." Pabungad na pananalita ng isang matikas na lakan. Unti-unting naglabasan ang mga tao, ang mga kalalakihan at kababaihan. Gusto nilang makichismis sa bagong salta. Mula noon, nauso na ang chismis at dumarami na rin ang tsismosa ngayon sa iba't ibang barangay, lalo na pagdating sa tanghali at sa hapon.